Isang mapagpalang araw ng Sabat sa ating lahat, mga kapatid. Purihin ang ating Panginoon sa kanyang hindi matapos-tapos na pag-ibig sa atin, mga kapatid. Salamat, Sister Eloisa, sa napakagandang mensahe ng awit. Nalulungkot ako, mga kapatid, dahil sa kabila ng kabutihan ng ating Panginoon, dumadating pa rin tayo sa punto na tayo nag-aalinlangan. Nararanasan niyo, mga kapatid, kahit na ginawa niya ng lahat para sa atin, minsan nawawalan pa rin tayo ng pag-asa. Hindi ko alam kung ako lang nakakaranas nun. Siguro mas matibay lang yung pananampalataya nila. Pero ito yung katotohanan, na kahit ang Panginoon ay hindi nagpabaya sa atin, dumadating tayo sa punto na tayo ay nag-aalinlangan. So, napakabuti ng Panginoon, mga kapatid. At dapat nating i-celebrate yung kanyang kabutihan sa bawat sa atin. So, para po sa kaalaman ng lahat, mga kapatid, ito po yung huling araw ng ating 10 days of prayer. Taas po ang kamay ng nakasubaybay ng atin pong 10 days of prayer. Ayan. So, obviously, iilan lamang dahil ito po ay ginanap natin via Zoom. Sa kapakanan po ng nakararami, atin po itong bahagyang babalikan. Yung atin pong 10 naging topic sa loob ng, kung hindi ako nagkakamali, 4 na linggo. Kasi every Wednesday, Friday, Saturday natin ito ginawa. So halos isang buwan. At ngayon, 2 yung topic ng ating pag-aaralan. Pero ito po ay maiksi lamang. So bago po tayo magpatuloy, mga kapatid, tayo po muna ay humiling ng gabay sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Banal naming Ama na ang tahanan ay sa mga langit, nagkakaloob ng mga pagpapala, ng mga pribilehiyo, ng kapatawaran at kaligayahan sa inyo pong mga anak, pinupuri po namin kayo, Panginoon, sa inyong kabutihan. Dalangin namin, Panginoon, pangunahan kami ng banal na Espiritu sa amin pong pag-aaral. Maging kalakasan sa bawat isa ang mensahe na mumula po sa inyo. Patawarin kami, Ama, sa aming mga karumihan, ang paggabay ng mga banal na anghel, ang aming maranasan sa oras na ito, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Katulad po nung binasa ng ating kapatid, Brother Marlon, sa atin pong susing talata, ang sabi po dito, Mateo 7:7, humingi kayo at kayo ay bibigyan. Humanap kayo at kayo ay makatatagpo. Tumuktok kayo at kayo'y pagbubuksan. At sa talatang 11, kung kayo nga na masama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit ang magbibigay ng mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. Narito ang isang pangako na ang ating Diyos, Ama sa langit, na palaging idiin ni Elder Joren, na walang ibang ninais kundi ang ating kabutihan, ay handang magkaloob ng mabuting bagay para sa kanila na humihingi. Makikita rin dito natin, mga kapatid, sa talatang ito na mayroong bahagi ang tao, no? Mula dito sa talatang 7 hanggang sa talatang 11, 9 beses inulit-ulit na kailangan nating humingi. Sa ilang talata na ito, inulit na 9 beses. Kung gagamitin natin ng lohika, ibig sabihin lang, napakahalaga na tayo ang mag-i-initiate, mga kapatid, na tayo ay may gagampanan. Unang araw, mga kapatid, nung ating pag-aaral, pinag-aralan natin yung pangako ng ating Panginoon, yung most precious gift. Alam natin na ang ating Panginoong Hesus ang dakilang regalo ng kadyusan, mga kapatid, sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Ngunit ang Ama at ang Anak ay merong dakilang regalo
na ipagkakaloob sa atin. Ang sabi ng Spirit of Prophecy, wala nang pinakadakilang regalo na maibibigay ang ating Panginoong Hesus maliban sa banal na Espiritu, mga kapatid. Ang Holy Spirit na kanyang ipinangako sa mga taong kakatok, hahanap at tutok-tok ay handang ipagkaloob ng ating Panginoon sa mga taong maghahangat ng bagay na ito, mga kapatid. Sa ikalawang gabi, pinag-aralan natin na tinalakay ni Elder Glenn na kailangang panghawakan natin, samantalahin natin ang pangako ng Diyos sapagkat marami ang nakakaligtaan ito. Meron akong isang maiksing kwento. Merong isang komunidad na tinamaan ng matinding dilubyo, mga kapatid. At ito ay nagbigay ng matinding kahirapan sa kanilang lugar. Although hindi lahat ay tinamaan, pero malaking bahagi ng populasyon ay nagdanas ng paghihirap. Isang mayaman sa kabilang bayan ang nagpanukala ng malaking tulong, mga kapatid. At dahil nabalitaan niya sa mga nagdaang panahon na itong mga taong abusado, kapag nagpapadala ng tulong, ay sila'y nauuna. Nauuna pa silang pumila kaysa dun sa mga apektado. So ang ginawa ng mayamang taong ito, nagpadala siya ng imbitasyon dun sa mga tao na lubang na salanta, mga kapatid, nung kalamidad, dilubyo. At sa gayon, inimbitas niya na pumunta sila sa kanyang malaking mansyon upang kunin ang tulong na kanyang inihanda. Subalit, marami ang namatay, mga kapatid, sa gutom at hirap, mga kapatid. Hindi dahil sa walang tulong na inilaan sa kanila. Anong nangyari, mga kapatid? Hindi sila pumunta sa kabilang bayan para i-claim yung tulong na inihanda ng lalaking mayaman. Napakalungkot, mga kapatid. So hindi sila namatay dahil sa gutom, namatay sila dahil hindi nila ginawa yung bagay na dapat sana'y kanilang ginawa, mga kapatid. So kailangan nating panghawakan yung mga pangako, yung regalo ng ating Panginoon. Yun po yung tinalakay natin nung ikalawang gabi, na samantalahin natin yung mga pagkakataon kapag tayo binigyan ng bahagi, binigyan ng tungkulin ng gawain, atin pong gampanan. At higit sa lahat, ang pangakong banal na Espiritu na ipinangako ng ating Panginoon ay atin po itong panghawakan, huwag nating bibitawan. Ikatlong gabi, ito po ay araw ng Sabat, mga susi, mga kapatid, tinalakay ni Brother Gio. Sabi dito sa Romans 12:1 na ihandog natin yung ating mga katawan, na buhay at banal, na kaya-aya at nararapat na paglilingkod sa Diyos, yung ating mga katawan. Ibig sabihin, dapat tayong sumurrender. Isurrender natin. Bakit? Gaano kahalaga ang pag-surrender ng ating mga buhay sa ating Panginoon? Sabi dito, ang pag-surrender ay susi sa kaligtasan. Mga kapatid, ganun pala siya kahalaga. Ang pag-surrender ay susi para tayo ay ma-revert o tayo muling ipanganak, mga kapatid. Susi din siya. Ang pag-surrender ay susi din para tayo ay magkaroon ng tagumpay sa kasalanan, victory over sin, at sa mga temptasyon o mga tukso na dumarating sa ating buhay. Ang pag-surrender din, mga kapatid, ay susi para maranasan natin yung kapuspusan ng banal na Espiritu. Susi rin, ang mga kapatid, ang pag-surrender para tayo ay lubusang magamit ng ating Panginoon, mga kapatid. At sabi dito, magagawa tayong instrumento ng Panginoon kung tayo ay susurrender sa Panginoon. At sabi pa dito, pag tayo ay isinuko natin yung ating mga buhay, yung ating mga buhay ay magiging buhay na pagpupuri at magiging proteksyon natin sa masama. Ganun pala, mga kapatid, yung kabutihan nito. So yan po yung ikatlong topic na ating pinag-aralan, surrender. Kaya mahalaga na isusuko natin yung ating mga buhay sa ating Panginoon.
mga kapatid. At sa day 4, mga kapatid, kapag tayo ay humiling na sa Panginoon, sinurrender natin yung ating buhay, magkakaroon na tayo ng mga bagong motibo, mga bagong prioridad. So, darating tayo sa punto na dapat na nating i-practice yung ating mga pinaniniwalaan. Sabi nga dito, putting revival into practice. So, paano ba ang sikreto para ma-practice natin? Sapagkat alam natin na tayo ay mayroong mga magagandang motibo, pero minsan hanggang motibo lang. Ang sabi dito ni Apostol Santiago sa talatang 2 at 3, kapitulo 4, yet you do not have because you do not ask. You ask and you do not receive because you ask amiss, that you may spend it on your pleasure. Kaya pala natin hindi maisagawa yung ating mga gandang motibo, hindi natin hinihiling sa Panginoon na tulungan tayong maisagawa yung mga bagay-bagay dito, no? At kaya naman hindi tayo tumatanggap kasi yung ating hinihingi ay gagamitin lang natin sa walang kabuluhan, mga kapatid. Sa makatuwid, tayo ay hihingi ng mga bagay na ating kailangan para magamit natin sa pagluwalhati sa ating Panginoon, mga kapatid. So para ma-practice natin yung revival na ating mararanasan, dapat hihingi natin sa Panginoon na tayo ay Kanyang tulungan, sapagkat ang ating Panginoon ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Ang Biblia, mga kapatid, ay may binabanggit na 3 grupo ng tao. Isang natural, isang espiritual, at isang karnal, mga kapatid. Itong natural, ito yung worldly o makamundo. Sa kanila, ang karunungan ng Diyos ay pawang kahangalan lamang. So malawak ito, mga kapatid. Kasama siguro dito yung mga hindi naniniwala sa Diyos. Dahil sabi dito, ito ay walang relasyon talaga sa Diyos. At yung ikalawa at ikatlo, yung spiritual or spirit-filled at carnal o yung person of the flesh, ito ay mga Kristiyano at nag-aangking Kristiyano. So talakayin natin kung ano yung pagkakaiba nung carnal at nung natural, at nung spiritual. Sabi dito, mga kapatid, yung natural has no relationship with God, does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness. Ayan, to him. So, sa kanila, kahangalan lang yung Diyos na yan, yung mga awit papuri, kahangalan lang yan. Yung kaligtasan, pagpapako sa krus, kahangalan lang yan dito sa mga natural na tao o mga makamundo. At ang sabi naman dito, yung spiritual na tao has a full, genuine relationship with God. When we are spiritual, we have the mind o yung diwa ng ating Panginoon, Spirit of Christ. 1 Corinthians chapter 2 verse 16. At yung carnal has a faint, hindi ko alam kung tama yung bigkas ko. Sinerch ko, ito ay, ang spelling niya ay F-E-I-G-N-E-D. Hindi ko alam kung ang tamang bigkas. Pero ang ibig sabihin pala nito ay insincere. Hindi seryoso. Parang wala lang, mga kapatid. Or divided relationship with God. Mga kapatid, hindi seryoso. Hati yung kanyang buhay. Parang naglilingkod sa Diyos, naglilingkod sa mamon. Hati. No? Hindi fully surrendered sa ating Panginoon. At ang sabi pa dito, sabi dito ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, and I, brethren, could not speak to you as to spiritual people, but as to carnal, as to babes in Christ. So itong mga carnal, parang silang mga sanggol pa rin. 10 taon ng Adventista, tampuhin pa rin. Sabi dito, 10 taon na, 20 taon na, tanim pa rin ng sama ng loob, mainggitin pa rin, mga kapatid. Ito yung karnal, mga kapatid. May mga pinapanigan pa rin, kanya-kanya pa rin, may mga paborito pa rin, no? Sabi dito. So ito yung karnal. Pero inotice natin, mga kapatid, tinawag ni Apostol Pablo na brethren yung mga karnal.
Ibig sabihin, church member sila. Mga kapatid, sila ay church member. Sila ay nag-aangking mga Kristiyano. Mga kapatid, ito yung karnal. So sa day 5, ito na yung difference ng dalawa. Iwan na natin yung natural kasi alam naman natin makamundo yon, hindi yung kumikilala sa Diyos. Tingnan natin yung pagkakaiba. Sabi dito sa 1 Corinthians chapter 2 verse 16, but we have the mind of Christ. Ayan, unahin natin yung spiritual, yung merong diwa ng Panginoon at kaisipan ng Panginoon. Ang sabi dito ng ating propetesa sa Desire of Ages, he who rejects the work of the Holy Spirit is placing himself where repentance and faith cannot come to him. It is by the Spirit of God works upon the heart. So, itong pagtanggi sa gawain ng banal na Espiritu, maghahatid ito dun sa kapahamakan. Kasi yung tunay na repentance o pagsisisi at yung tunay na pananampalataya, hindi natin siya makakamtan. Kasi ang banal na Espiritu ang gumagawa sa ating buhay. Tungo tayo dito sa spiritual church member. Sabi dito, kapag ang tao ay spiritual, he is a truly converted Christian. Konbertido, kumbinsido sa aral ng ating Panginoon, mga kapatid. Lubusan yung kanyang pagka-convert, mga kapatid. Isa pa, he has a living and growing relationship to the Holy Spirit. Merong lumalagong relasyon. Madalas natin pinag-uusapan, relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Pero dito ang pinag-uusapan natin, relasyon sa banal na Espiritu, sa ikatlong persona ng Kadyusan, mga kapatid. Kumusta yung ating relasyon sa banal na Espiritu? Maaaring sabihin natin, maganda ang relasyon ko sa Ama dahil lagi akong tumatawag sa Kanya sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Kumusta yung ating relasyon sa banal na Espiritu, mga kapatid? At sabi pa dito, but who is spiritual judges all things, yet he himself is rightly judged by no one. Ang sabi ni Apostol Pablo, ito palang spiritual, naiintindihan niya yung mga bagay-bagay tungkol sa spiritual, pero hindi naman siya naiintindihan ng ibang tao. Bakit? Kasi natural kasi, hindi spiritual. So kapag ang tao spiritual, naiintindihan niya yung mga bagay na may kinalaman sa spiritual. Kaya yung mga taong hindi mananampalataya, hindi siya maintindihan, bakit itong taong ito, sinampal na, tumulong pa, mga kapatid. Ginawa na ng masama, hindi naghigante. Ginawa ng mabuti yung gumawa ng masama, mga kapatid. Hindi maintindihan, bakit ganyan ka, mga kapatid? So ganyan ang taong spiritual. Ginagantihan ng mabuti ang masama, mga kapatid. So sabi pa dito, ang spiritual, si Kristo ang sentro ng kanilang buhay. Ano man yung kanilang pinagdadaanan, lagi silang nakapokus sa ating Panginoon. Kung ano yung mga halimbawa ng Panginoon, kung ano yung sinasabi ng Panginoon, doon sila nakapokus. Hindi sila nakapokus doon sa mga gumagawa ng masama. Tinitingnan nila yung gumagawang biyaya ng ating Panginoon. Ang sentro palagi nila ay ang ating Panginoon. Sabi pa dito, ang spiritual committed himself completely to Jesus and asked continuously for the Holy Spirit. Kapag spiritual ka, lagi kang humihiling ng gabay ng banal na Espiritu tuwing umaga. At ikaw ay committed. Pag ikaw ay committed, yung commitment mo sa Panginoon, hindi mo pinababayaan, mga kapatid. Ibig sabihin, ikaw ay mabuting katiwala sapagkat ginagampanan mo kung ano yung commitment mo sa ating Panginoon. Ang sabi pa dito, Matthew 25, verses 2 to 4, ang taong spiritual ay wise, matalino. Alam natin na sinabi ng Panginoon dun sa parabola na gumawa ng bahay sa ibabaw ng buhangin at bato. Ang matalino yung gumawa ng bahay dun sa ibabaw ng bato. Bakit? Sabi ng Panginoon, yung nakikinig at tumutupad ng aking mga salita, siya ay itutulad dun sa taong nagtayo ng bahay. Matalino, meaning, ang spiritual, lagi siyang masunurin sa kalooban ng ating Panginoon. Masunurin siya, hindi siya rebellious, mga kapatid. At ang sabi pa dito,
nararanasan nila ang kasaganahan, hindi lang material ito mga kapatid, kasaganahan ng pag-asa, ng kaligayahan sa paglilingkod, ng karunungang nagmumula sa ating Panginoon. Ang sabi dito sa John chapter 10 verse 10, at ang kapuspusan ng Diyos, Efeso 3:19. So sabi dito mga kapatid, sila ay nagagalak sapagkat sila ay nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa ating Panginoon. Hindi sila masaya dahil naligtas sila sa kanilang mabubuting gawa. Mga kapatid, masaya sila dahil idiligtas sila ng ating Panginoon. Punta tayo sa karnal. Ang karnal mga kapatid, ito na yung nabanggit ko kanina, insincere, divided yung kanilang relationship sa Panginoon, indifferent to the Holy Spirit, openly rebellious. Di ba ang sabi ng ating Panginoon? Hindi nakikilala ng sanlibutan ang banal na Espiritu. Ayan, indifferent. Hindi nila alam na gumagawa ang banal na Espiritu. Hindi nila alam kung ano ang bunga ng banal na Espiritu. At sila ay rebellious. Ibig sabihin, pag rebelde, laging lumalaban. Mga kapatid, di ba? Kontra palagi. Kapag ipinangaral mo ang aaral ng Panginoon, laging may pangontra. Yan yung karnal. Kaya pag pinapangaral natin yung katotohanan, laging may kumukontra. Ang sabi kasi dito, rebellious. Baka karnal tayo pag ganon, mga kapatid. Ano? Ang sabi pa dito, envy, strife, and divisions among you. Ito yung dahilan kung bakit tinawag na karnal ng ating Panginoon yung mga taga-Korinto, ay yung ilan dun sa mga membro. Kasi mainggitin pa rin sila, nag-aaway-away pa rin sila, at may pagkakampihan pa rin sila. Meron silang paborito. Dito ako kay Elder Glenn, paborito ko ito. Dito ako kay Elder Joren. Dito ako kay Elder Eric. So hindi sila patas sa lahat, mga kapatid. Ganun pala pagkarnal, mga kapatid. Ang sabi pa dito, ang talagang factor daw nitong pagiging karnal ay yung relasyon sa banal na Espiritu. Walang magandang relasyon sa banal na Espiritu. At ang sabi pa dito, namumuhay sa laman, alam na natin yon, pagiging makalaman, pagiging makasalanan, mga kapatid. So, ang karnal ay dissatisfaction yung kanilang naramdaman. Hindi satisfied, mga kapatid. Hindi kontento. Laging disappointed. Walang nakikitang tagumpay. Lagi na lang parang bigo lahat ng effort ng iglesia. Lagi parang bigo. Laging palpak. Ganon pag karnal pala, mga kapatid. At walang purpose sa kanilang spiritual na buhay. Walang purpose. Basta member ka lang, wala kang purpose kung anong, walang panukala sa buhay. Ganon pala yung karnal, walang purpose. At ang sabi dito, walang personal na relasyon sa ating Panginoon at walang living connection with the Holy Spirit. Ayun, nabanggit ko na kanina. So yun po yung pagkakaiba ng karnal. But the good news is, ito mga kapatid, kung masumpungan natin yung ating mga sarili na nandun tayo sa grupo ng karnal, meron pang chance. Di ba may kasabihan? Habang may buhay, may pag-asa. Hindi pa huli ang lahat. Kung dadarama natin na tayo ay carnal Christians, hindi pa huli ang lahat. Ang Panginoon ay patuloy na nag-iimbita sa atin na tayo'y lumapit sa Kanya. Kaya nga yung ating tema, ng ating week of prayer, seeking revival. Mga kapatid, nais nating mamuhay muli, mabigyang buhay muli yung ating spiritual na buhay. So sabi dito, merong dalawang sikreto para masolusyonan yung ating struggle. Lahat naman tayo nag-struggle, di ba? Kasi pare-pareho naman tayo makasalanan. Nakalimutan kong banggitin kanina, yung spiritual at carnal, pareho silang makasalanan. Mga kapatid, o baka ma-misinterpret natin, yung spiritual hindi makasalanan, pareho silang makasalanan. Yun nga lang, nabanggit natin yung mga pagkakaiba. Natandaan natin yung mga pagkakaiba, mga kapatid? Merong pagkakaiba. Merong dalawang sikreto. Tinalakay ito ni Elder Joren sa day 6. Ano mga kapatid? Una, constant receiving of His Spirit. Patuloy ito mga kapatid. Hindi yung humingi tayo ng banal na Espiritu Sabado, hiningi na natin yung Holy Spirit
hanggang Friday, pang isang lingguhan na. Hindi ganun mga kapatid. Araw-araw, dapat patuloy tayong humingi ng gabay ng banal na espiritu. At ang ikalawa, unreserved surrender. O, nabanggit na natin kanina kung gaano kahalaga yung pag-surrender. Yung pala ay susi sa napakaraming tagumpay at sa kaligtasan mga kapatid. So dapat nating isurrender, unreserved surrender yung ating mga buhay sa ating Panginoon at patuloy nating hilingin ang paggabay ng banal na espiritu. At mararanasan natin na ang ating Panginoong Jesucristo ay kasama natin sa ating buhay. Ang sabi pa dito, mararanasan natin yung tremendous divine intervention ng ating Panginoon. Sila Sister Ruth kagabi nasiraan ng gulong sa Commonwealth. Hindi nila alam kung paano tanggalin kasi first time nilang maplatan nung sasakyan nila. May kakayanan ba silang magtawag ng maraming tutulong? Eh, nandun nga lang sila sa sasakyan, nagbabasa sila ng manual. God intervention, ang daming lumapit para tumulong, mga kapatid. Nag-post ako sa group chat ng riders kasi may mga riders tayong mga kapatiran sa Quezon City, handa silang tumulong. Ay sabi ko, huwag na po. Meron ng tumulong, ang dami, mga kapatid. Kung nais nating maranasan ang intervention ng ating Panginoon sa ating mga buhay, yung mga bagay na hindi natin kayang gawin, hilingin nating patuloy ang gabay ng banal na espiritu at magkaroon tayo ng unreserved surrender. Ano mga kapatid, nakaranasan para maranasan natin ang pangunguna ng banal na espiritu at mga himala na nais gawin ng ating Panginoon. Ang sabi pa dito mga kapatid, sa Lucas 9:23-24, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross daily, araw-araw, and follow me. Whoever desires to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will save it, mga kapatid. So araw-araw kailangan nating i-deny yung ating mga sarili. Tanggihan yung ating mga sarili. Ano ba yung ibig sabihin na tanggihan yung ating mga sarili? Ang sabi dito, to deny self means giving Jesus control over our lives each day, mga kapatid. So kapag tinatanggihan pala natin yung ating mga sarili, hahayaan natin na si Jesus ang magkokontrol sa ating mga buhay. Siya ang nagkokontrol, hindi tayo nagkokontrol. Ibig sabihin, yung gusto niya ang ating ginagawa at hindi yung gusto natin. Paano magsisimula? Ang sabi dito, the best way and only way, pag only way, wala nang ibang paraan, mga kapatid, to daily receive the Holy Spirit and surrender to Jesus by having a personal worship. Ayan, narinig nyo? Pinopromote natin dati na kung hindi tayo nakakapag-family worship, personal worship, mga kapatid, kung hindi tayo nakaka-attend ng Sabat, hindi tayo nakaka-attend ng midweek, vesper, magkaroon tayo ng personal worship. Tayo ay magbabasa ng Biblia o devotional, tayo ay aawit sa Panginoon ng mag-isa, at tayo ay mananalangin, mga kapatid. Personal worship. Yun ang pasimula, mga kapatid. Day 7, praying God's promises. Ang sabi dito, mga kapatid, excuse po, ayan, praying God's promises. Sabi dito sa ating susing talata, ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and it will be open to you. Mga kapatid, tinuturuan tayo dito mga kapatid, dito sa lesson na ito, na ipanalangin natin yung mga pangako ng Diyos. Practical ito. Halimbawa, nagkasala ka. Di ba pinangako ng ating Panginoon dun sa aklat ng Juan? Particular. Ang sabi doon, kung sino man ay magkasala, siya'y tapat at banal na patatawarin niya tayo. So sa ating panalangin, bibigkasin natin yung verse, Panginoon, nagkasala ako.
Patawarin mo ako sapagkat iyong pinangako na kung aming ipahahayag ang aming mga kasalanan, ay patatawarin mo kami. Yun? Kiniklaim natin, mga kapatid, kung tayo ay naglalakbay, hinihiling natin yung pag-iingat. Ipag-pray natin yung kanyang pangako na tayo iingatan sa Psalms 91, mga kapatid. Dahil the more na inuulit-ulit natin yung kanyang mga pangako, the more na makikintal sa ating mga isipan at lagi nating maaalala ang kanyang mga pangako. Kaya, gawin natin yun, mga kapatid. Ito'y isang suggestion. Napakaganda. Ito'y po'y ginagawa ko rin, mga kapatid. At naririnig ko rin yung ibang mga kapatid, ginagawa nila ito. No? Yung kanilang prayer, binibigkas nila yung mga talata, yung mga pangako ng ating Panginoon. So, ang sabi dito, ipanalangin natin yung mga pangako ng ating Panginoon, mga kapatid. No? Praying based on God's promises. At sabi dito, magkakaroon tayo ng kumpletong pagbabago sa ating mga buhay. Ang sabi dito, mga kapatid, natutuwa ang Diyos when they make the very highest demands upon Him that they may glorify His name. Kasi mayroong kwento dito, mga kapatid, isang nangangaral. So, nang unang gabi ng kanyang pangangaral, 30 lang yung umattend, mga kapatid. So, na-disappoint siya. Parang hindi siya kontento na ganun lang karami yung kanyang tagapakinig. 4 na oras siyang nanalangin sa Panginoon nung gabi. Hanggang dumami yung mga umattend. Naging 600. Hanggang umabot na 1,000, mga kapatid. So ganun, yung mga bagay na hindi natin kaya, ilapit natin sa Panginoon, ang Panginoon ang gagawa. Dahil siya'y natutuwa na tayo ay nagdidemand sa Kanya nung mga bagay na ikaluluwalhati niya. Sino bang naluwalhati nung dumami yung mga umattend? Niluwalhati niya ang Panginoon, mga kapatid. Kaya ang Panginoon, magdemand tayo sa Panginoon. Hindi nung mga bagay na material. Yung makakapagluwalhati sa Kanya at hindi tayo mabibigo. Makapag-demand nga sa Panginoon, mga kapatid. No? Praying His God's promises, mga kapatid. Day 8, sariwa pa ito, mga kapatid. Tinakil ni Brother Bong kagabi. Obedience through Jesus, mga kapatid. So, sabi dito sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Itong all things, mga kapatid, ito yung mga makasalanang buhay natin. Nawawala na ito. Yung hilig sa kasalanan, yun nga lang, unti-unti kasi. Kaya hindi natin napapansin. Magiging bagong nilalang na tayo. Kung dati tayo sa old life natin, tayo ay pasaway, kapag tayo ay nakay Kristo na, magiging masunurin na tayo, mga kapatid. Bakit tayo nakakasunod kaya, mga kapatid? Ito ba ay dahil sa ating kakayanan, mga kapatid? So sabi dito, mga kapatid, sa ating pag-aaral, nung ang ating Panginoon ay gumawa ng himala sa Kana, unang himala, nung ginawa niyang alak yung tubig, meron siyang kinasangkapan. Una, yung kanyang nanay, si Mary. Ang sabi ni Mary, dun sa mga alila na tagapaglingkod, na nandun sa kasalan, whatever He says to you, do it. Ayan. Sabi ni Maria dun sa mga alila, gawin nyo lang kung anong iutos ng ating Panginoon. So ito pala ay may magandang leksyon. Ang sabi dito, sa pamamagitan ng instruction ni Mary, nakapag-build up siya ng pagtitiwala ng mga servant sa ating Panginoon. So ganun pala tayo, mga kapatid. Tulungan natin yung ating kapwa na ma-build up yung kanilang pagtitiwala sa ating Panginoon, mga kapatid. Kasama doon yung tutulungan natin silang maging masunurin. Kasi sabi, whatever He says to you, do it. Mga kapatid? So, ikalawa, naging bunga nito, mga kapatid, the servants expressed their trust and willingness. So pinakita ng mga servant yung kanilang pagtitiwala sa Panginoon at yung kanilang willingness, mga kapatid, yung kanilang kahandaan sa pamamagitan ng paggawa ng hinihiling na Panginoon. So yung atin palang pagsunod, mga kapatid, hindi ito pala ginagawa natin para maligtas tayo.
Ito pala ay ginagawa natin para ipakita sa ating Panginoon na tayo ay willing, na tayo ay nagtitiwala sa Kanya. Kaya kapag tayo ay sumusuway sa Kanyang mga payo, meaning, hindi talaga tayo willing at wala tayong tiwala sa ating Panginoon. Ang sabi dito, walang kaligtasan kung walang pagsunod. Imposible na maligtas ang tao kung walang pagsunod. Baka ma-misinterpret natin, hindi po yung pagsunod ang makapagliligtas sa atin, mga kapatid. Sino makapagliligtas sa atin? Yung nagpapasunod sa atin. Sino yung nagpapasunod sa atin? Yung ating Panginoon, mga kapatid. At dahil ang pagsuway o yung hindi pagsunod ay nagiging kasalanan siya, at ang bunga ng kasalanan ay kamatayan, nawawala yung kaligtasan na ino-offer ng ating Panginoon sa atin. So yung pagsunod ay pagpapakita ng pagmamahal natin, pagpapakita ng pagtitiwala natin sa ating Panginoon, at yung willingness natin na sumunod sa ating Panginoon, mga kapatid. So mahalaga. At kapag tayo ay mga bagong nilalang na mga kapatid, nagbabago na yung attitude natin tungo sa mga utos ng Diyos, mga kapatid. Hindi na siya pabigat. Ang sabi ni Juan, His commandments are not burdensome. Hindi na pabigat, pag tayo kay Kristo. Pero kapag tayo nabibigitang sumunod, baka hindi tayo na kay Kristo, mga kapatid. Ang sabi ng ating Panginoong Hesus, natala sa Mateo 11:30, my yoke is easy. Magaan dalhin, mga kapatid. Magaan dalhin, ang sabi rito. At ang sabi ni Haring David, I will delight myself in your commandments, which I love, because they are better to me than 1,000 of coins of gold and silver, and sweeter than honey to my mouth. So kapag tayo'y nasa Panginoon na, mayroon na tayong bagong buhay, ang pagsunod sa kautusan ng Panginoon, simple na lang. Di ba simple na lang magsabat nung tinanggap natin yung ating Panginoon? Pero nung hindi pa natin tinanggap ang ating Panginoon, ang hirap naman magsabat. Yung business ko maapektuhan, yung klase ko maapektuhan, yung grades ko, mga kapatid. Pero nung tayo ay may bagong buhay na kay Kristo, mas gusto na natin sana sabat na, mga kapatid. Ano po? So ang sabi dito, meron tayong part na gagampanan. Una, dapat tayong magtiwala. Ikalawa, dapat tayong magdesisyon. Bakit? Kasi may freedom of choice tayo, kaya kailangan natin mag-decide. Pero siyempre, ang pinakamagandang desisyon ay yung sundin natin siya. At gagawin natin yung preparatory steps, yung ginawa nung alila na paglalagay ng tubig dun sa mga preparatory steps. Yon, mga kapatid, nihahanda natin na ang ating Panginoon ay makagawa ng himala sa ating mga buhay. Di ba? Nung sinunod nila yung ating Panginoon, na naglagay sila ng tubig, ginawang alak ng Panginoon yung tubig. So, gagawin natin yung mga preparatory step, yung pagsunod sa mga payo ng ating Panginoon at sa kanyang kautusan. Second to the last, mga kapatid, tayo ba ay gumagawa para sa Diyos o ang Diyos ang gumagawa sa pamamagitan natin, mga kapatid? Parang pareho lang, mga kapatid. Pero dito sa una, minsan sinisikap nating gumawa ng gumawa sa ating sariling kakayanan. Pero ang mainam pala, mga kapatid, na hahayaan nating ang Diyos ay gumawa sa pamamagitan natin. Ibig sabihin, tayo ay papagamit sa kanyang banal na gawain. Ang sabi dito, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. So hindi na tayo yung nabubuhay sa ating mga sarili, kundi yung ating Panginoon ang nabubuhay na sa atin, mga kapatid. Ang sabi dito sa Galatians 2, verse 10. Nawala ako, mga kapatid. Ayan. Ang sabi dito, mga kapatid, Ephesians 2:10 pala, mga kapatid, nagkamali ako. Efeso 2:10, ang sabi dito, sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa, na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa
na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. So yung paggawa pala natin mga kapatid ng mabuti, intended pala ito para talaga sa kanyang mga anak. Ito'y inihanda niya na pala na siya nating dapat lakaran. Hindi lang natin ito nagagawa kasi nung tayo ay mga natural na tao pa lang, mga makasalanan, makamundo, mga kapatid ano. Pero, ang sabi dito, nung tayo ay tumanggap na sa ating Panginoon, nung naipako na natin yung old na buhay natin, tayo ay mga bagong nilalang na sa ating Panginoong Jesucristo, tayo ay gagawa na ng kabutihan. Susunod na tayo sapagkat ito talaga yung inihanda ng Panginoon para siya nating gawin, mga kapatid. So, kung sasabihin ng mga tao, ba't pa kayo sumusunod? Nakanood ako ng isang video. Para sa mga Hudyo lang yan, mga kapatid. So, hindi pala ganon. Dapat lang tayong sumunod kasi inihanda tayo ng Panginoon, tayo yung kanyang mabubuting gawa at tayo ay dapat lumakad sa mabubuting gawa na inihanda ng ating Panginoon. So, ang sabi dito, this is the new life has given us in Christ. No? The good works that He has already prepared to us to do. So sabi dito, live in the Holy Spirit. Mamuhay tayo sa pamamatnubay ng banal na Espiritu at live in full surrender to Christ. Paulit-ulit mga kapatid, ano? Bakit paulit-ulit yung surrender? Kasi yun nga yung susi. Kahit pinag-aralan natin yung siyam na punto dito, kapag kinaligtaan natin yung pag-surrender, wala ding saysay kasi yun nga yung susi, mga kapatid. Pag-surrender sa ating Panginoon, yun ang susi para tayo ay maligtas. So, hayaan natin ang ating Panginoon ang manguna sa ating mga buhay at ito'y magagawa natin hindi sa ating mga kakayanan, hindi sa ating mga lakas, mga kapatid, at ating kapangyarihan. Magagawa natin ito sa tulong ng banal na Espiritu. Ang sabi nga ng propetang Sikaraya, mga kapatid, no? Sa pamamagitan lamang ng banal na Espiritu, magkakaroon tayo ng tagumpay. At ang sabi dito ng ating propeta, Jeremiah 33:3, call unto me, and I will answer you, and show you great and mighty things which you do not know. So kapag tayo ay tumawag sa Panginoon, at tayo magtitiwala sa Kanya, ipapakita niya sa atin yung mga bagay na hindi natin nalalaman. Ibig sabihin, yung mga imposibleng bagay, yung parang hindi naman talaga mangyayari, mga kapatid. Pero bakit nangyari? Unang dumating ako dito, Elder Glenn, itong simbahan parang bahay lang. Hindi ko nga nahalata na church ito. Dumadaan-daan ako dito. So, nung tayo ay may care group doon, Merkules, Huwebes, pinagpipray namin, pati yung jail ministry. Nagsimula yun 2018. Lagi namin pinapanalangin ang iglesia magkaroon ng mga bagong leader na makakatulong natin sa gawain. Akalain ba nating magaging ganito yung church, no? Hindi natin ini-expect ito, mga kapatid. Pero kapag tayo'y nagtitiwala sa ating Panginoon, yung mga bagay na tila baga imposible, ay mangyayari kapag tayo ay tumawag sa ating Panginoon. Napansin natin na naman yung kondisyon. Ang kondisyon, call unto me. Ang problema, hindi tayo nagko-call. Nagko-call naman pero para sa kalayawan, hindi para sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Kaya hindi daw tumatanggap. Sabi ni Apostol Santiago. So panghuli mga kapatid, seeking revival together. So meron tayong mga kapatid sa Decatur, Alabama, USA. So ito isang suggestion na tayo ay mag-restart relationship care and sharing. So sila ay nagsagawa ng programa, mga kapatid, care group. Hinati nila yung grupo nila. Naggrupo-grupo sila. Mas maganda tayo kasi tayo ay 7. Magiging 8 grupo tayo. Ang alam ko kasi hahatiin pa yung isa, malaki pa. So naggrupo sila, nagsagawa sila ng buwan ng pananalangin. Several weeks or months, nanalangin sila para sa pagbuhos ng banal na Espiritu at sinamahan nila ng pag-aaral ng Bible at ng short devotional. So naranasan ito, mga kapatid, sa Germany, no? Yung revival sa Switzerland, England,
Tajikistan at sa United States, mga kapatid. So ginawa nila yon. Nag-aral silang sama-sama, parang ginawa ng Winwoodville dati. No? Nag-aral sila sama-sama, lipat-lipat ng mga bahay-bahay, hanggang sa, siyempre, lagi nag-aaral, na-boost yung faith, lumakas, nagkaroon ng kaalaman. So sila ay mag-iimbita na ngayon ng mga bisita. Oh, magkakaroon tayo daw ng 5 mga tao na hindi mananampalataya. Magpupokus tayo doon. Ipapanalangin natin. Siyempre, mayroong mga taong hindi naman kaagad papayag ng Bible study. Kung sila ay maiimbita mo sa pagbabike, Brother Eric, yun muna ang simula, kagaya ng ginagawa ni Brother Jericho, mga kapatid. Bike muna. Kung mahilig magluto, imbitahin nyo, magluto kayo ng healthy foods dun sa bahay. Parang friendship ministry muna. Tapos, pag ready na sila, nakuha na natin yung kumpiyansa, syempre, isasama na natin sa Bible study. Mga kapatid, ang kagandahan ngayon, hindi na po problemahin ng taga San Jose yung taga Jeronimo. Hindi na po problemahin ng taga De La Costa yung taga San Isidro. Hindi na po problemahin ng taga San Isidro yung taga De La Costa, kasi tayo ay geographical na yung ating pagkakahati. So doon na lang tayo magpo-focus. Magtatala tayo ng 5 tao. Kung kaya natin, 10, mga kapatid, magpo-focus tayo, ipapanalangin natin sila. Parang ito yung programa ng family ministry, Adapt a Family. Huwag natin sasabihin sa kanila na inadapt natin sila. No? Ipapakita natin sa gawa. Di ba si Jesus? Hindi niya sinabi sa mga alagad na I love you. Mayroon ba siya sinabing ganon? Hindi. Pinakita niya sa gawa. Ganon yung gagawin natin. Hindi na natin sabihin, I adapt you, your family. Tapos hindi naman natin nagampanan. Ipakita natin sa ating mga gawa. At tayo ay magpapakita ng pagmamalasakit, mga kapatid, hanggang sa ma-share natin yung mga dakilang katotohanan, mga kapatid. So dito sa paraan na ito, tayo ay magsisik ng revival together. Sama-sama tayo. Yung ating care group, kasi hindi pwedeng tayong lahat. Limitado dahil lockdown. So ang aking dalangin, mga kapatid, itong sinasuggest nila na programa, magawa ng ating mga care group para lumaganap yung ating gawain at dumating na yung ating Panginoon. Nakakapagod na rin naman dito sa mundo. No? Gampanan natin yung ating mga gawain sa pamamagitan ng care group at mag-invite tayo ng mga unbelievers. Ang sabi dito, panghuli, pray together and make a plan for your church today. All heaven is in activity, and the angels of God are watching to cooperate with all who will devise plans whereby souls and whom Christ died may hear the glad tidings of salvation. Ayan, mga kapatid. So ang ating Panginoon ay handa na tayo'y tulungan. Ang aking dalangin, tayo ay patuloy na maranasan natin yung long-lasting revival at magkaroon tayo ng mabuting relaksyon sa banal na espiritu. Pagpalain tayo ng ating Panginoon sa umagang ito.